I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again mga kababayan. Nagay! Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako, mayroon tayong upload pages update. Today is July 2022, ayan, 2024, ang suna ng Pangulo. Alam nyo bang ginagawa ng mga DDS mga vloggers ni Dugas? Ito nakikita nyo, agay, grabe. Ito daw yung video ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay nagsisingot daw mga kababayan. Nung pinanood ko itong video na ito, tawa ko ng tawa talaga. Sa dami-dami ko nang binasa pagdating sa mga nag-i-edit, lalo na sa mga bagong mga teknolohiya ngayon ng AI, nasasabi ko sa sarili ko, grabe talaga tong mga ito, no? Talagang kumbaga yung effort nila, no, para gawin yung video na ito para pikiin yung mukha ni Pangulong Marcos Jr. Naloka ako kasi lalo nagiging nagiging Chinese si Pangulong Marcos dito. Galing ng AI mga kababayan. Well, sa madaling salita, ito po ay fake video. Gawa-gawa lang nila. At alam nyo naman kung ano po ang intensyon ito ng kampo ni Duterte, walang iba kundi ang pabagsikin ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang ground or ano ang basihan para patalsikin nyo ang Pangulo? Sige nga, mga anti-Marcos, mga DDS, i-explain nyo sa buong mundo. Dapat gumawa kayo ng video kung anong ground, o ano ang basihan. Ngayon, kung wala kayong ma-i-explica, mas maganda siguro magbalot-balot na kayo, lumayas kayo at umuwi kayo doon sa bansang Chikwa. Doon kayo tumira. Kasi, himbis gumaganda unti-unti ang ekonomiya ng bansa, siya rin ang ginagawa nyo paninira sa gobyernong ito. Kayo ang salot sa lipunan, wala na lang kayong ginawa, kundi paninira sa gobyernong ito na nakikita nyo ang ginagawa ng gobyernong ito para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Di ba? Dahil dito mga kababayan, may tawag dito. Mayroong nag-post nito, basahin ko yung sinasabi niya. Ay parang alam na alam ni Sera. Courtesy po to ni Boyet Asustela. Sabi niya po dito mga kababayan, ang totoong gumagamit ng shabu, pinapasok ang daliri sa gilagid ng bibig or sinisinghot ito ng tuloy-tuloy. Doon makaramdam ka ng kakaiba sa video na inaamoy niya ng naghahay na inaamoy lang niya, naghay na agad siya. Kapag inamoy, di tulad magmariwana, may amoy kaya fake ang video. Alam nyo mga kababayan, itong kampo ni Duterte talagang desperado no? Ito lang masasabi ko sa inyo, hindi nyo kayang tibagin si Pangulong Marcos Jr. as long as mayroon mga content creator na pro-government. Tandaan nyo yan, itaga nyo sa mga noon nyo, sa kukutin nyo, mga vloggers ni Duterte. Ayan ang gumagamit daw na totoong gumagamit ng shabu, ang totoong nagtutulak ng bawal na gamot, yung kamay daw inilalagay sa gilagid. Alam na alam ni Sera. Alam na alam niya, siguro pinag-aralan niya ito sa mga napapanood niya, no? At itong ginawa daw, itong video na ito, na fake video na ito, mga kababayan, inaamoy lang, tapos nahay kaagad. Hindi daw kaagad hindi daw ganun. Hindi epekto 'yon. Di ba? Talagang epekto daw ang shabura kung ang kamay mo ilagay mo daw sa gilagid, ipapasok mo daw sa dalawa doon. Pero kung iaamoyan mo, walang epekto 'yan. Mas daw yung marijuana kasi may amoy. Kaya daw fake ang video na ito. Halata ba? So ipi-play natin para makita nyo at
panoorin nyo hanggang dulo, okay? Kasi ito ay kinontra ito ng ano guys, ng DND. Basahin ko mamaya. Panoorin nyo ito muna ng video para makita nyo, para malaman nyo kung ito ay totoo or fake. Para sa akin, magaling lang talaga sila mag-edit. Ito AI, obvious na obvious, pero kahit bali-baliktarin mo mga kababayan, sobrang fake na ito. Itong video na pinapalabas nila. Desperado sila talaga no? Wala na lang sila magawa. Kasi na ano sila guys, kumbaga tinamaan sila ng lintik sa kanilang mga dibdib sa kakaisipan sa galing ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Naungusan kasi mga puon nila ito na. Nakikita nyo, inamoy lang, tapos high na kaagad. So, ibig sabihin, peke ito. Ito, galing ito sa kampo ng mga dugas. Halata ba? Sino ba talaga kasi ang kumakalaban sa Pangulo, di ba? Sila yun. Hay na kaagad. Di kayo naloka. Sobrang fake ito mga kababayan. So, ito ang totoong legit na adik or bangag. Ito, panoorin nyo ito. So, yan. Ito si dating Pangulong Digong, mga kababayan. Nagkaroon ng interview ito. 5 years ago ito, during his term. Siya na mismo nagsabi na gumagamit po siya ng marijuana. Sabi dito, Duterte admit using marijuana to keep him awake. See? 5 years ago yan. Nakita nyo yung tao dyan by Nestor Corrales. Ito po guys ay courtesy ng Enquirer. See? Anong sanabi? Basahin po natin. Ayan President Rodrigo Duterte, Enquirer net file po to. President Rodrigo Duterte admitted Monday he was taking marijuana to keep him awake, citing his hectic schedule. So ibig sabihin mga kababayan, pag hectic ang schedule mo, magmarijuana ka pala. 'Di ba? Gagamit ka ng hindi magandang gumagamit ka pala bawal na gamot para to make him awake, para mananatili kang nakagising, ganon. So, itong gawain ni dating Pangulong Digong, binibintang niya lang kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ito, panoorin nyo ito mga bes. Nakita man ninyo, it's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Sa ibang di na kaya. Diba? Narinig nyo yung sinabi ni dating Pangulong Digong. Siya na mismo nagsabi na nagmariwana siya. Ngayon, sino ang totoong bangag? Diba? Siyempre, siya. Kasi yung bintang nyo kay Pangulong Marcos Jr., gawa-gawa nyo lang yan. Gawain ang puon nyo. Tapos ngayon, ibalandra nyo sa buong mundo na si Pangulong Marcos Jr. ang gumagamit. Yun pala, yung puon nyo. Ang galing nyo talaga gumawa ng fake istorya, diba? Pati fake video. Alam nyo, yung ginagawa ng mga ito, mga kababayan, ano ito panggugulo. Masasabi ko siguro, ito si Digong, talagang nanggugulo. Isa sa mga ito para destabilization sa pamahalang Marcos. Ngayon, tulad ng sinabi ko, anong ground? Anong basihan? 'Di ba? Walang basihan Walang violation na nilabag ang Pangulong Marcos Jr. Isa lang 'yan. Dahil nabibisto kasi yung mga anomalya na gagawa ng mga nakaraan, kaya 'yan. Nauungusan sila sa galing ng pamumuno. Ito pa mga kababayan, ang sinabi ni dating Police Colonel Asierto. Panoorin nyo to. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim
na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Mga kababayan, narinig yung sinabi ni dating Police Colonel Asierto, O, ayan, o. Sabi nga dito sa post, Digong Batu, Bongo, protector ng illegal na. Di kayo naloka. Rodrigo Duterte Bongo and Batu de la Rosa are protecting. And are integral the security of the illegal. Ayan. Network operating in the country. Akusasyon ni dating pulis na si Colonel Eduardo Asierto. Yan. Malakas ang ebidensya. Tao na mismo nagsasabi. Pero yung mga video nyo na gawang AI, na puro peke, walang maniniwala dyan, mamumurit kayo. Hindi nyo kayang tibagin ang nakaupo sa Malacanang. Matalino po yan. Alam na ang mga galaw nyo. You will see what will happen next, mga beswa. Sa gagawin ng gobyerno na ito na mahigpit sa pagpapatupad ng batas sa mga tao na lumalabag sa batas. Nako, ito ang sagot ng ito yung sagot guys ng Department of National Defense, ng DND. Sabi po ito ng Philippine News Today. Ayan. The Department of National Defense Philippines slams the fake video circulating from Maisog gathering in Los Angeles, USA, saying that is a part of a destabilization attempt against the administration of President Marcos Jr. Malinaw na malinaw. 'Di ba? Yung fake video na yan, galing yan sa kampo ni dating Digong. Malinaw ba? Sino ba yan? Sinong mga alipores yan? Di ba? Alipores ni Dugas yan. Yan ang sinasabi natin mga kababayan yan po, malinaw na malinaw, tangkang destabilization sa Pangulong Marcos Jr. Pero sorry kayo, dahil hindi BO-BO ang nakaupo sa Malacanang, mas matalino kaysa sa inyo. Tuloy, the DND urged the US authorities to bring the perpetrators to justice according to spokesperson Arsenio Andolong. Ayan na. Nanawagan ang DND sa US authority na kailangan hanapin yung mga salot na nagpapalabas, yung fake video na yan, para mailagay sa kalalagyan, mga kababayan. See? Ang sabi po dito, the obviously fake videos being circulated emanating from a Maisog gathering in Los Angeles is again maliciously crude attempt to destabilize the administration of President Ferdinand Marcos Jr. They will not succeed. Hindi kayo magtatagumpay. Ilagay nyo yan sa kukutin nyo, mga siraulo. We urge the proper US authority to investigate. Ayan, kikilos na talaga ang ating pamahalaan and bring to justice the perpetrators. Mga traitors ito of this disgusting act. Director Arsenio R. Andolong, Department of National Defense, July 22, 2024. Ayan. Tingnan natin ngayon kung ano ngayon ang gagawin nyo. Delikado kayo ngayon sa mga nagpapakalat. Malinaw yan mga kababayan. Managot ang dapat managot. Baka madamay ito si Digong. Kasi mga na ito, alipores niya nagpapakalat ng fake videos na ito. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo, manggulo. Mga ganid sa kapangyarihan. Wala na lang kayong ginawa kundi manggugulo sa pamahalaan na ito. Hindi na lang hindi nagkakaroon ng peaceful ang Pilipinas dahil dito sa mga salot na ito. Yan, mga ugali nyo. Tapos iupo nyo yung incompetent na walang kaalam-alam. Puro document. Lack of experience. Ano na lang ang itsura ng bansa pag nakaupo yung puon nyo. Walang galing, palpak, mana sa pinagmanahan. Do you think
magtatagal sa palasyo yan kung mananalo yan sa 2028? No. Talagang papatalsikin yan. Sanib pwersa siguro yan, ang dilaw tsaka pula para mapaalis sa palasyo. Nako, kadami-daming kaso ng sumisingaw yung mga anomalya sa pamumuno ng ama niya, tulad yung 11 billions na nawala, overpriced sa Parmali, sabi ni dating Senator Gordon. Yung 20,000 na namatay sa war on drugs. Proseso yan, hindi ka agad-agad. Tingnan nyo ang resulta niyan pagdating ng araw. Tingnan nyo lang, mga kababayan. Kala nyo, nagsasawalang kibo itong mga tao na tahimik. Tingnan natin kung makakaupo yung poon nyo. Kayo-kayo lang, mga DDS. Nang ang yayabang nyo. Kala mo may anong pinagmamalaki nyo? Wala. Tae lang kayo. So yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo dito? Kaya managot ang dapat managot. Yes, sana ang Panginoon bigyan ng kaukulang tulong ang Marcos administration para masugpo ang mga parasite sa mundong ito. So yun guys, ang pinaka-latest update video ko. See you again on my next upload video. Fake video yun, pinalabas nila. God bless Philippines, and suportahan natin patuloy ang mahal na Pangulong Marcos Jr. dahil napakasipag at magaling na Pangulo ito. God bless Philippines!